Nagpapatulong na ang kampo ni Michelle D para ilagay sa Interpol Red Notice ang content creator na si Sian Gaza. Dahil daw yan sa mapanirang post ni Gaza laban kay D at sa kaibigan nitong si Rian Ramos. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. So we confirmed that we already received the copy of the subpoena. It was sent to our law office. So we received it in behalf of Michelle. Halos isang buwan mula nang lumantad si alias Totoy na ihaina ng National Bureau of Investigation ang subpoena sa kampo ng dati niyang boss na sina Rian Ramos at kaibigang beauty queen na si Michelle D. Kaugnayan sa reklamong torture at illegal detention na isinampa ng dating driver sa NBI Homicide Division. Ayon sa legal counsel na Ramos at D na si Attorney Maggie Abraham Garduque, nakatakda silang magsumite ng kanilang paliwanag sa NBI bukas Biyernes, February 27. Nilinaw ni Garduque na hindi pa ito ang kanilang mismong counter affidavit. Kinumpirma ng kampo ni D na nakatakda na rin ipakita sa kanila bukas ng NBI sa unang pagkakataon ang mga ebidensya na nakalap laban sa kanila ng kampo ni alias Totoy. Dito, bibigyan ng pagkakataon ang kampo ng beauty queen na suriin ang mga ebidensya bago maghain ng kanilang kontrasalaysay. Balak din ang kampo ni D na magsampa ng dagdag na reklamo kay alias Totoy. Actually, nasa pag-aaral na po kami ng pagsasampa po ng cyber libel against him. In fact, bukas po, pag makita po namin at mabigyan na kami ng kopya ng kanyang sworn statement, we'll also look into it. Samantala, naghain rin ang kampo ni D ng dagdag na supplemental affidavit laban sa vlogger na si Sian Gaza sa NBI Cybercrime Division. Kaugnay ito sa mga bagong post ni Gaza laban kina D at Ramos na pawang malisyoso at wala umanong katotohanan. Ayon kay Attorney Garduque, nauna nang magsampa ng reklamong cyber libel si D laban sa vlogger nitong February 16. Ayon kay Garduque, handa nang iakyat sa Makati Prosecutor's Office ang kanilang reklamo. Actually, we're very confident about it, no? Kasi yung mga posts naman talagang may actual malice. These posts are made with knowledge na hindi totoo ang mga ito. Pero paano nga mahahabol si Gaza kung siya ay nasa labas ng bansa? Paliwanag ni Attorney Garduque, may mga legal na basihan naman daw para mapanagot si Sian Gaza kahit siya ay nasa abroad. Isa na raw dyan ang balak ng kampo nila na humingi ng tulong sa NBI na makipag-ugnayan sa Interpol para maglabas ng red notice laban sa vlogger. Ayon kay Garduque, posibleng nasa Thailand ang vlogger na nahaharap sa iba pang kaso gaya ng investment scam. May mga ways naman po kung paano maaresto ang isang tao na wala dito sa Pilipinas. Like, di ba, in the case of Alice Guo before, she was arrested even though she's out of the country. So, siguro po we will just force our law enforcement agencies para po makagawa ng paraan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.